Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 61. Bagamat hindi nagsasalita ang tatlong iba pang bodyguard, ang kanilang mga ekspresyon. Lumabo. Hindi ba ito isang insulto sa kanila? Ano bang pinagsasabi mo? Tungkol. Nagulat din si Selena dito. Miss Tanya was being very maganda, ngunit paulit-ulit na tahasang sinusubok ni Fane ang kanyang mga limitasyon. Isang buwanan. Sahod ng 20 milyong bucks bukod pa sa pag-alis sa pamilya Drake kahit kailan. Gusto niya. Paano ito magiging posible? Kung mayroon ng master ng pamilya Drake. Nalaman nito, agad siyang mababaliw sa kabaliwan ni Fane. Fane, galit ka ba sa lahat ng iniisip mo tungkol sa pera? Hindi mo ba gusto mas mababang sahod? So parang, 20 million iyong much lesser wage. Pero bawat buwan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng sahod ng bodyguard. Ang taas nito. Sinasabi iyon ni Cecilia na may masamang tono. This time, ito na. *T hindi sinasadyang masaktan si Miss Tanya ngayon. Ito ay magiging walang katotohanan para sa Miss Tanya para hindi magalit sa pagkakataong ito. Halata na ngayon na si Miss. Galit na galit ang mga bodyguard ni Tanya. Mukhang sa pagkakataong ito, gagawin ng *T. Walang choice kundi tumakas. Si Miss Tanya naman ay nakasimangot. Sa gilid at sa puso niya medyo nagulat siya. Kung ang *T na ito ay isang veterano, hari ng digmaan o isang opisyal, magiging napakamakatwira na humingi ng ganoong presyo. Gayunpaman, ganoon ba talaga siya kahanga-hanga? Bukod, mayroon din malinaw na pagkakaiba sa mga makapangyarihang tao sa larangan ng digmaan. Pasensya na, Miss. Si Tanya, itong si Fane na ito ay sobrang nainom kanina, maaaring siya ay lasing ngayon. Nagulat din si Old Master Taylor kay Fane. Natatakot siya sa si Fane ay hindi direktang nagdadala ng gulo sa kanilang pamilya Taylor. So, paliwanag niya, ako. Sana hindi siya sisihin ni Miss Tanya. Isa pa, kahit na baka may asawa na siya. Si Selena, hindi siya close sa atin. Oo. Isa lang siyang manugang, Ann. Tagalabas. Ang iba pang miyembro ng pamilya Taylor ay galit na galit din. Ipinaliwanag. Mangangahulugan ito ng isang mundo ng kaguluhan sa kanila kung magpasya si Miss Tanya. Para sisihin sila. Itong presyong inaalok ko ay medyo mababa. Usually, kapag may lumapit sa akin, I would name my price in ang bilyon-bilyon. Ibinaba ko ang aking presyo mula sa bilyon-bilyon hanggang sa milyon-milyon, kaya ikaw dapat maging masaya, Miss Tanya. Talagang buong tapang na ginawa ni Fane. Isang pahayag. Muli, ang pamilya Taylor ay walang imak. Kahit siya. Binanggit niya na ibinaba niya ang presyo sa 20 milyong bucks. Pwede doon. Posibleng maging isang taong mag-aalok ng 20 bilyong bucks at maging matagumpay sa pagkuha sa kanya. Maliban na lang kung siya ang Diyos ng digmaan, ngunit halatang siya. Tiyak na hindi. Sige, pwede na kayong pumunta ni Miss Selena. Trabaho bukas ng umaga. Saglit lang nag-alinlangan si Miss Tanya. Bago ito agad pumayag. Naramdaman niya na base sa tono ni Fane, ginawa niya iyon. Parang hindi siya nagsisinungaling. Kahit bahagya siyang nagyayabang, gagawin niya. Walang alinlangan maging isang napakalakas na tao. Bukod dito, mayroon din ang kanyang sariling ama. Nasaksihan siya na nasa parehong pribadong jet kasama ang Diyos ng digmaan, sila na noong bumalik sila. Deal. Kalmadong ngumiti si Fane at tumango. Hindi kami nagkamali ng pagkarinig. Tama ba, Miss Tanya? Hindi niya binanggit ang 20,000, ito ay 20 milyon pa. Isang bodyguard ang unang naghihintay sa utos ni Miss Tanya. Para bugbugin agad si Fane, pero hindi niya inaasahan si Miss Tanya. Pumayag talaga. Miss Tanya, 20 milyon naman. Kahit ang commander o ang assistant commander ay mababayaran ng ganito kalaki. Tama. Agad namang nagprotesta ang isa pang bodyguard. Iniisip niya kung nanaginip ba siya. Ngayon, mayroon ng ganito kataas sa presyo. Napangiti si Fane. Mahinahon at walang pakialam na sinabi iyon. Kabanata 62. Ang nag-iisang pahayag na iyon ni Fane, muntik nang dumaan ang ilang bodyguard. Palabas. Masyadong hindi makatwira ng *T na ito. Hindi ba ito tahasang iniinsulto sila? Huwag kang mag-alala. Ako ay isang tanga at naniniwala ako sa kanyang mga kakayahan. Kung kaya niyang mabuhay sa larangan ng digmaan sa loob ng 5 taon, walang pag-aalinlangan na magkakaroon siya ng kanyang mga gamit. Miss,
Malinaw sa kanyang puso si Tanya at hindi niya posibleng sabihin sa kanila ang lahat. Upang mantikilya hanggang sa Diyos ng digmaan, kaya ang kanyang mataas na presyo na alok. Kaya naman, pinilit niya. Isang paliwanag. Oo, oo, oo. Miss Tanya, ang iyong paghatol ay hindi nagkakamali. Tuwang-tuwa si Fiona sa kanyang puso. Kung ang buwan ng sahod ni Fane ay 20 milyong bucks, ibig sabihin kikita siya ng 240 milyon sa isang taon. Kung iyon ang kaso at kung si Fane ay nagtrabaho ng habang buhay noon. Well, kahit sino ay masasabik sa ganoong kaisipan. Miss Tanya, huwag na. Mag-alala ka, sigurado akong hindi ka bibigwi ng bayaw ko. Ganyan si Ben. Tuwang-tuwa, hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang bigla siyang nagsalita. Kuya. In-law. Ibinaling ni Fane ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya habang iniisip niya ang pagbabagong ito. Masyadong marahas ang ugali ngayon. Bago sila dumating, gusto niya siyang bugbugin. Paano na lang tatawagan niya itong bayaw? Kinakabahan si Ben. Natatawang sabi, hehe, asawa ka ng kapatid ko kaya, kung hindi kita. Bayaw kung gayon sino ka? Oo, syempre, kanya ka. Bayaw ngayon. Masayang sinabi ni Fiona, mahal kong manugang, mayroon ako. Pananampalataya sa iyong mga kakayahan at gagana ka ng maayos sa pamilya Drake at Panday. Isang karera para sa iyong sarili. Pinagpapawisan si Fane nang dumating din ang manugang na iyon. Biglang, ubo, Nay, hindi mo ba nabanggit iyon kung hindi ako umubo? Hanggang 10 milyon sa iyo, hindi mo kikilalanan ang aking katayuan. Bumitaw si Fane. 2 tuyong ubo saka sinasadyang sabihin iyon. Agad na namula ang mukha ni Fiona. Namumula habang galit na sinabi, buntong hininga, 20 na ang iyong buwan ng sahod. Milyon, imposibleng hindi mo ako mabibigyan ng 10 milyon ngayon, di ba? Miss Tanya, seryoso ka ba? Maging si Old Master Taylor ay nagulat at nag-iisip kung ito ay isang guni-guni. Bagamat 5 ang ginastos ni Fane. Taon sa larangan ng digmaan, hindi tiyak kung paano siya nakaligtas. Isang buwan ng sahod. Of 20 million was too terrifying let alone, it was only for a bodyguard. Ako, si Tanya Drake ay hindi nababalik sa aking salita. Maaari mong itigil ang iyong nag-aalala para dyan. Confident na nagsalita si Miss Tanya. Well, hindi mo ba dapat itanong? Tatay mo, Miss Tanya. Tanong ni Fane. Wala, pumasok ka na lang sa trabaho bukas. I'll take my leave at hindi ko na kayo iistorbohin sa pag-inom ngayon. Kinawian ni Tanya ang kanyang kamay at agad na umalis kasama ang kanyang mga alipin. Pagkatapos, medyo matagal nang umalis si Tanya, lahat ng nandito ay tila nahuli pa. Sa panaginip nilang pagkatulala, Fane, bukas, kailangan mong magtungo sa trabaho ni Selena. Kanina, huwag kang mail late ngayon, naiintindihan mo ba? Paalala ni Fiona sa kanila habang tumatawa. Ma, nananaginip ba ako? Isa lang akong project manager at may. Ang buwan ng sahod ay 1 milyon bukod pa sa mga bonus sa pagtatapos ng taon. Bodyguard siya. At ang kanyang buwan ng sahod ay 20 milyon habang siya ay nakakaalis kahit kailan. Gusto niya at hindi niya kailangang sumunod sa oras ng trabaho. Kabanata 63. Talagang hindi alam ni Selena kung ano ang magiging reaksyon dahil hindi siya sigurado kung ano talaga nangyayari. Oo, totoo. Si Miss Tanya talaga ang nagsabi nito kanina. Fiona. Nadama medyo surreal patungo sa tulad napakalaki damdamin ng sorpresa. Ano? Tama ba kailangan niyang makakuha ng ganoon kataas na sahod? Mapait ang tingin ni Cecilia. Mukha niya. Gayunpaman, pagkatapos ng mas malalim na pag-iisip, bigla niyang naisip isang bagay at nagsimulang tumawa. Sabi niya, haha, alam ko na ngayon. Fane, Miss. Siguradong ginagawa kang tanga ni Tanya at banibiro ka. Imposible. Kanina pa sinabi ni Miss Tanya na pwede na silang pumasok sa trabaho bukas kaya paano? Baka joke lang yon. Agad na nakipagtalo si Fiona. Isipin mo na lang, mga ibang bodyguards nila, kahit commander sila, hindi nagbayad ng ganoon kalaki, anong karapatan niya para makakuha ng ganoong kataas na sahod? Bukod dito, si Selena ay nagtatrabaho bilang isang manager at ang kanyang buwan ng sahod na milyon-milyong pera. Medyo may katuturan. Si Fane naman, isa lang siya. Bodyguard, kaya paano magiging luhikal ang 20 milyong buwan ng sahod na iyon? Cecilia bluntly said, iyon ay dahil sinasadyang paglaruan ni Fane. Si Miss Tanya at nagkunwari siyang pumayag para lang makipaglaro sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, kapag dumating si Fane sa tahanan ng pamilya Drake, baka hindi siya makapasok sa main gate nito. Oo,
Iniisip ko rin. Imposible. Ang isa pang babae mula sa pamilya Taylor ay tumango at sinabing, after Cecilia break it down like that, feeling ko napakalaking possibility yon. Na pinaglalaroan lang siya dahil una siyang pinaglaruan. Fame. Hindi siya mapakali dahil mahinahon niyang sinabi, natatakot ako, siya. Ay hindi sapat na matapang para paglaruan ako. Si Selena naman ay nakasimangot. Sa gilid, hindi niya maintindihan kung paano eksaktong nakakuha ng ganoon si Fame. Mataas na sweldo. Hindi ba sila ay karaniwang nagre-recruit ng isang buong grupo ng mga veterano tulad ng siya? Mayroong maraming mga tao na magiging lubos na nasisiyahan sa pagkuha. Isang mahusay na security guard o bodyguard na trabaho. Ang trabaho ni Fane sa kabilang dulo. Though, Daddy, magkano ang 20 million sa isang buwan? Marami ba iyon? Sa this moment, si Kylie na kanina pa naglalaro sa gilid habang naghahaponan ay tumakbo. Hinawakan niya ang pantalon ni Fane gamit ang mabilog niyang maliliit na kamay habang itinataas siya. Ulo upang tumingin sa kanya. Sa pagtitig sa kaibig-ibig ng batang iyon. Expression, natunaw ang puso ni Fane. Akala niya ang sakit at paghihirap niya. Ang tiniis sa huling 5 taon ay sulit sa sandaling ito. Ipinagtanggol niya bansa sa loob ng 5 taon at ngayon, ang gusto lang niya ay mapayapang panatilihin siya. Ligtas ang asawa at anak. Not that much, but it's enough to enroll Kylie into ang pinakamagandang kindergarten at bumili ng lahat ng uri ng mga laruan para kay Kylie. Pagkatapos niyang buhatin Kylie up, hindi niya napigil ang bigyan ng halik ang chubby cheeks ni Kylie. Nakaramdam ng sobrang init. Talaga. Iyan ay kahangahangang. Magkakaroon ako ng maraming laruan. Malapit na. Matapos marinig iyon ni Kylie ay kumikinang ang kanyang pares ng magagandang mata. May excitement. Si Selena, na nanunood ng eksenang ito sa gilid. Nananaghoy. Natapos na ba ang 5 taong paghihirap? Ang pamilya nila noon. Sa wakas ay magagawang halaga sa isang bagay na mabuti. Hindi ito panaginip, tama. Si Old Master Taylor ay nakasimangot sa halip habang siya ay naligaw ng malalim. Pagmumuni-muni, nagbibiro ba si Miss Tanya dahil nagkataong 20 na milyon sa isang buwan para sa kapwa Faye na iyon? Ganun ba talaga kahalaga ang Ber-Asterisk na iyon? Not to mention, papayag pa kaya ang master ng Drake family? At saka, kasing yaman ng pamilya Drake, hindi sila mag-aaksaya ng pera. Sa ganoong lawak, pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumingin siya kay Ivan na kanina pa. Tumulong at sumulpot na bumagsak sa mesa. Nagsisimula siyang maghinala kung siya nagkamali sa pagpapatapon sa pamilya ni Selena mula sa pamilya Taylor. Tara na, ituloy na nating lahat ang inuman. Magkaroon tayo ng isa kahit na ang trabaho ni Fane ay totoo o hindi, ngunit naniniwala ako na ang trabaho ni Selena ay totoo. Ito ay isang magandang bagay para makapasok si Selena sa pamilya Drake at makapagtrabaho para sa kanila. Luma. Nagbuhos si Master Taylor ng kalahating baso ng red wine para sa kanyang sarili, itinaas ito at ngumiti kay Selena bago sinabing, Selena, next time ikaw na ang project manager at kung mayroong anumang magagandang proyekto sa labas na nangangailangan ng pakikipagtulungan, tandaan na bantayan ang aming pamilya Taylor. Ano ka ba? Pinag-uusapan, Lolo. Miyembro pa rin ako ng pamilya Taylor at duguan ako. Kapareho ng dugo ng pamilya Taylor. So kung meron mang magagandang projects na maaaring pagtulungan, natural, iisipin ko ang tungkol sa pamilya namin ni Taylor. Matahimik. Nagpakawala ng nakakahiyang tawa dahil hindi niya sinisisi ang matandang master. Since, ang luma, madalas siyang inispoil ni master noon. Sa kasamaang palad, siya rin. Suwail 5 taon na ang nakalilipas at binaygo ang matandang amo. Kabanata 64. Tama, kahit na ano, ang mga lakas ni Selena ay kinikilala ng Drake. Pamilya. Tsaka, nabanggit na ni Miss Tanya kanina, si Selena daw. Humahawak ng malaking proyekto ngunit hindi sigurado kung anong proyekto iyon. Kung siya maaaring bantayan ng aming pamilya Taylor, iyan ay napakahusay. Nagsalita si Andrew. Habang tumatawa dahil napakalaking pagkakataon ito. Ang pamilya Taylor. Noon pa man ay gustong magkaroon ng koneksyon sa pamilya Drake ngunit sila hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na. Ngayon gayon pa man, sila ay talagang nagkaroon ng isang tao na maaaring direktang makisangkot sa negosyo ng pamilya Drake sa pamamagitan ng pagiging isang proyekto manager. Ito ay literal na isang napakahusay na pagkakataon para sa kanilang pamilya Taylor. Hindi. Selena, maaari mong abangan kaagad ang Taylor family sa sandaling magsimula ka, masama kung malalaman ito ng pamilya Drake.
At saka, pumunta ka lang kaya kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Sulit kapag nagsimula kang magtrabaho at makuha ang tiwala ng pamilya Drake pagkatapos ay bumuo. Sa relasyong iyon, maghintay hanggang magkaroon ng pagkakataon na abangan ang aming pamilya Taylor sa hinaharap. Kailangan mong mag-isip ng paraan para mapansin nila at pahalagahan ang iyong mga lakas. Pagkatapos lamang, kapag binabantayan mo ang aming pamilya Taylor, wala silang masasabi. Matapos maingat na pag-isipan ni Old Master Taylor tungkol dito, pinayuhan niya ito. Ang negosyo para sa pamilya Taylor sa loob ng dalawang ito. Bumaba ang mga taon at lumalala ito sa paglipas ng taon. Ginawa nito. Galit na galit si Old Master Taylor. Walang ideya si Faye na nakikinig sa gilid kung paano mag-react. Ito ay malinaw na ang pamilya Taylor ay walang ideya na ang pangunahing. Ang layunin ni Miss Taylor ay para lamang makapagtrabaho siya para sa kanila. Gusto nila hindi makapag-hire ng isang mahusay na manager sa yaman na mayroon sila. Pagkatapos ni Miss umalis si Tanya, mabilis siyang nagmaneho pabalik sa bahay ng pamilya Drake. Kapag ang bumalik ang mga bodyguard sa bahay ng pamilya Drake, halatang lahat sila. Hindi ka pani-paniwalang galit na galit. Dahil naiintindihan nila ang ugali ni Miss Tanya at ay napakarangal. Kung nangako siya sa sinuman, igagalang niya kanyang pangako. Kahit na si Master Drake ay tumutol dito pagkatapos ng katotohanan, ito ay magiging walang saysay. Ganon katigas ang ulo ni Miss Tanya. Kung siya ay nagpasya sa isang bagay, ito ay napakahirap baguhin ang kanyang isip. Pare, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng mabuti. Balita. Pumasok si Tanya sa lobby ng mansion habang nakalagay ang dalawang braso sa likod. Likod niya habang tuwang-tuwa niyang sinabi iyon. Nakikita mo kung gaano kakasaya, ano? Magandang balita kaya ito? Nakangiting tanong ni James. Fane, pinapasok ko siya. Payag siyang maging bodyguard ng pamilya natin. Nang matapos si Miss Tanya nagsasalita, tumingin siya kay Timothy na humihigop ng tsaa sa gilid noon. Nagpatuloy sa isang mapagmataas na saloobin, ano sa tingin mo, kapatid? Hindi ba ako? Ang kapatid mo ay nakagawa ng matinding pagkawasak ng lupa. Nang marinig iyon ni James statement, nabigla siya sa sinabi niyang, no way, right? Nakuha mo talaga siya. Kung talagang bumalik siya kasama ang Diyos ng digmaan, nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya kung gayon siya ay dapat na maging hari ng digmaan. Kahit sa kaunting pagkakaiba, siya dapat man lang maging marshal. Ang lalaking tulad nito, willing to be your bodyguard. Dahil doon, natigilan si Timothy bago sinabing, narinig ko na ang isang babalik na marshal ay magkakaroon ng 1 bilyon samantalang 10 bilyon. Para sa mga mas kahanga-hanga bilang kanilang premyong pera. Ang hari ng digmaan. Gayunpaman ay makakakuha ng kahit ilang daang bilyong box, may maraming tao na gustong gamitin ang kanilang mga kapangyarihan ngunit gagawin ng mga taong iyon. Hindi madaling sumang-ayon sa trabaho. Napakunot ang noo ni Tanya nang marinig iyon. Gaya ng sinabi niya, talaga. Hindi ko inaasahan na malalaman mo kahit ang detalyeng iyon, kuya. Gayunpaman, nabanggit ni Lolo na hindi ganoon ang kasama ni Fane. Simple lang, kaya maswerte ako ngayon at nakasama ko ang buong pamilya niya. Kaya naman, nakuha ko. Pumasok siya. Siya ay sumang-ayon sa isang buwan ng sahod ng 200,000 box. Bilang bodyguard. Tanya, nagkamali ka ba at natagpuan ang mali? Tao. Sigurado ka bang ang taong iyon ay si Fane? Ang Fane na kausap ng ama. Tungkol. Tila hindi kumbinsido si Timothy. Since, ang Drake family. Ang mga bodyguard ay magkakaroon ng buwan ng sahod ng mga bilang na iyon. Kahit sino noon. Bahagyang mas kahanga-hanga ay makakakuha lamang ng higit sa 100,000. Mga pera. Anong ibig mong sabihin ng 200,000 pera? Binanggit niya. Gagawin niya ito para sa hindi bababa sa 20 milyong box. Anything lower than that, siya hindi pumayag. Bukod dito, iyon ay dahil ang kanyang asawa ay nais ng trabaho. Kaya nangako akong i-empleyo ang asawa niya bilang project manager namin. Noon lang. Handa ba siyang magtrabaho para sa atin? The main point is, ang T na ito ay medyo hindi makatwiran. May binanggit siya tungkol sa hindi pagkakaroon ng fixed working oras at makakaalis siya sa trabaho kung kailan niya gusto. Kabanata 65. Sabi ni Tanya pagkatapos pumutok ng mapait na ngiti. Ano, sumang-ayon ka sa mga ganoong termino? Hindi lang mataas ang sahod, hindi man lang niya kami pinakinggan. Bilang karagdagan pwede siyang umalis kung kailan niya gusto. Paano ito okay? Si Timothy ay sa sobrang gulat, ang mga eyeballs niya ay tila babagsak sa lupa habang siya
Agad na inilapag ang kanyang tasa ng tsaa pagkatapos ay sinabi kay James, Ama, ito ang Burr Asterisk tea. Masyadong hindi makatwiran ngayon. Sino siya sa lupa sa tingin niya? Kung siya ang hari ng digmaan o Diyos ng digmaan, iyon ay katanggap-tanggap o kung hindi, anong karapatan niya? Kailangang humiling ng ganoong kahilingan. Kahit sino pa siya, kung hindi siya gagawa ng ganoong kahilingan, ito ay magiging lubhang abnormal at ito ay magpapatunay lamang na wala siyang aktwal na lakas. Si James naman ay tumatawa habang tumatango-tango ang kanyang ulo. Aniya, if he's truly capable, he wouldn't even bat an mata sa 20 milyong bucks. Pumayag na lang siya dahil wala naman siya gawin at gustong makasama ang asawa o di kaya, pumapatay lang siya. Oras. At saka, kung hindi siya maghahanap ng trabaho, mababa ang tingin sa kanya ng mga pamilya Taylor. Pare, ang sinasabi mo ay nagkakahalaga siya ng perang ito. Nakakunot ang noo ni Timothy na parang medyo frustrated. Haha, hindi lang noon. Karapat-dapat siya, naniniwala akong higit pa siya sa karapat-dapat. Hindi sa banggitin, nang hindi kumukuha ang kanyang kapangyarihan sa account, ito ay sulit dahil sa kanyang natatanging relasyon sa ang Diyos ng digmaan. James chuckled then said, Tama, pagdating niya. Dapat tretuhin niyo siyang mabuti. Kung gusto niyang umalis sa trabaho, hayaan siyang umalis. Tretuhin siya katulad ng mga tagapag-alaga sa aming pamilya kahit na sa pangalan, siya ay isang bodyguard. Hindi naman tama, Ama. Ang ilang mga tagapag-alaga sa aming pamilya ay lahat napakalakas. Ito, pinagpapawisan si Timothy sa kanyang mukha. May pag-aalinlangan sa kanyang ama. Nakita niya ang impormasyon ni Fane at naramdaman niya na ang lalaking ito ay hindi ganoon kay-special. Marahil ito ay dahil sa Diyos ng digmaan. Napansin si Fane na nagkataon ding pabalik sa gitna province at nagbahagi ng parehong biyahe pabalik. Kung iyon ang kaso, gagawin nila. Natalo ng malaki. Gayunpaman sa isang mas malalim na pag-iisip, naisip niya kung gaano kahalaga ang negosyo ng kanyang pamilya at ang 20 milyong pera ay mere meager sum para makalimutan niya ito baka sakaling maging totoo ang Burr Asterisk tea na iyon. Sorpresahin sila. Sa sandaling ito, si Fane at ang iba ay tapos na sa kanilang pagkain at handa nang bumalik ng magkasama. Pagkatapos ng natitirang bahagi ng Taylor, umalis ang pamilya nang lumabas sila ng hotel, sabi ni Fiona pagkatapos mag-isip tungkol sa isang sandali. Tama na Selena, papasok ka na sa trabaho bukas, dapat bibili tayo ng kotse. May dala pa akong 800,000. Pagkatapos ng marami, naisip ko, napagtanto ko na hindi natin mapahiya ang pangalan ng pamilya natin Taylor, tama ba? Tsaka ganun kataas ang monthly sahod mo para maibalik mo ang pera. Ako pagkatapos mong mabayaran sa susunod. Ma, gusto ko ring bumili ng kotse. Ben. Agad na tuwang-tuwang sinabi iyon nang marinig niya iyon. Bakit kailangan mo ng kotse? Wala kang ginagawa buong araw at wala kang pasok. Sa bagay, hindi kita bibilhan ng kotse. Pagkatapos kumita ng pera ang kapatid mo, ipabili ka niya. Ayos lang ba? Sabi ni Fiona habang nakangiti. Ma, si Fane po. Papasok din bukas, pwede ba natin siyang bilhan? Pagkatapos ni Selena nag-isip tungkol dito, sinabi niya iyon. Siya, napatingin si Fiona kay Fane. Sabi niya, pagkatapos niyang mag-isip sandali, who knows if Miss Tanya was joking or hindi. Kahit ako ay nag-aalinlangan tungkol sa paggawa ng 20 milyon sa isang buwan. Bukod, ito ay para sa transportasyon at magkakahalaga ito ng halos 10,000 Kalimutan mo na. Pero pwede ko siyang bilhan ng electric scooter. Sakay ka na lang muna. Dahil kung ito ay totoo, pagkatapos niyang mabayaran ay maaari niyang bilhin ang kanyang sarili ng isang mamahaling kotse, tama ba? Kung ganoon, hindi ako magiging bumili din ng sasakyan. Bumili ka na lang ng electric scooter tapos ihahatid na niya ako sa trabaho. Diyan, tumingin si Selena kay Fane sa kanakangiting sabi, Honey, yun lang. Ginawang mas romantiko ang pagsakay sa bisikleta. Kabanata 66. Oo naman. Ito ay medyo malayo. Hanggat pagod ka, hindi iyon magiging problema. Ngumiti si Selena ng napakaligaya. Noong una, akala niya parang si Fane. Malamig mula nang bumalik siya mula sa digmaan. Laging seryoso ang mukha niya. Sa hindi inaasahan, may mga pagkakataon na pwede siyang maging romantiko. Siyempre, ako. Hindi mapapagod. As long as ikaw ang nasa likod ko, everything is bearable, ako. Maaaring maging sapat na malakas upang dalhin ka sa trabaho araw-araw. Sagot ni Fane. Masaya. Daddy, gusto ko pong buhatin mo rin ako. Si Kaylee na nasa braso niya. Tumawa. Sure, halika.
Ihahatid ka ni Daddy. Inilagay ni Fane ang batang babae sa kanyang likod sa isang swooping motion. Bro-in-law, kung naging kayo talaga. Bodyguard na 20 million ang sweldo kada buwan, pwede ka bang tumulong? Kukuha ako ng kotse. Hehe, misunderstandings lang lahat ng usapan kanina. Patakbong lumapit si Ben sa kanila matapos masulyapan si Zina at nagtanong ng may A. Tumawa, sinusubukang mantikilya si Fane. Bagamat naramdaman din niya na ang pangalawa. Si Miss ay niloloko ni Fane. Gayunpaman, paano kung ito ay naging totoo? Buttering Fane up walang gastos pa rin. Napaisip si Fane, saka tumango. Oo naman, ngunit hindi ito maaaring masyadong mahal. Anumang kotse sa ilalim ng 1 milyong bucks ay mainam. Pagdating ng panahon, ikaw na mismo ang pumili. Talaga, kahit anong sasakyan sa ilalim. 1 milyon. Nang marinig iyon, natuwa si Ben. Noong una, naisip niya. Pagkuha ng isang bagay sa pagitan ng 100 hanggang 200,000 bucks ay gusto. Maging isang pangarap na magkatotoo. Sinong mag-aakala na magiging ganoon si Fane? Mapagbigay, hinahayaan siyang pumili ng kahit ano sa ilalim ng 1 milyong pera ng ganoon lang. Oo naman. Hindi naman ganoon kamahal. Napangiti si Fane. Muli niyang sinabi. Hindi nakapagsalita si Fiona at ang iba pa. 1 million bucks, pero itong brat. Hindi ba mahal? Honey, I think we should get a motorcycle. Sa halip, pwede mo na lang akong ihatid sa trabaho. Pagkatapos naming makuha ang aming sweldo at magkaroon. Ang pera sa kamay, pagkatapos ay kukuha kami ng kotse. Paano kung ganoon? Ngumiti si Selena. Then continued, I've not working for such a long time, medyo feeling ko. Exciting. Hehe, it's your decision honey. Hanggat payag ka, ikaw. Makakabili ng kahit anong gusto mo, kahit na eroplano. Casual na sagot ni Fane ng A. Tumawa. Eroplano. Hehe, hindi rin namin alam kung magagawa mo ito. Bukas pa at delusional ka na. Makinig sa akin, mananatili tayo sa ating naunang pangako, naiintindihan. Dapat mong padalhan ako ng 10 milyong bucks worth ng mga regalo sa kasal sa ika-7 kaarawan ng matandang master. Saka ko lang gagawin. Kilala kita bilang aking live-in na manugang, nakuha mo ba? Sumingit si Fiona ng A. Ngumiti. Relax, makukuha mo ang iyong 10 milyong pera. Tumango naman si Fane. Sumagot. Mabilis na sumakay ng taxi si Fiona at ang iba pa pauwi. Si Fane naman. Isinama si Selena para mamili ng electric scooter. Mabilis silang nakarating sa isang tindahan ng electric scooter at bumili ng isa, pagkatapos ay sumakay ito pauwi. Honey, ako. Hindi pa rin nangangahas na maniwala sa mga salita ni Miss Drake. Binabayaran ka ng 20 milyong bucks sa isang buwan bilang bodyguard, sa tingin mo ba ay may katuturan ito? Selena. Hindi napigil ang magtanong habang nakaupo sa likod ni Fane. Siyempre, totoo, kanya. Ang katayuan at pagkakakilanlan ay para makita ng lahat. Bukod dito, 20 milyong bucks ay wala sa pamilya nila. Mapait na tumawa si Fane, saka idinagdag, if not for. Tinitiyak ang iyong pakiramdam ng seguridad, hindi ako sasang-ayon dito. Ang presyong ito ay mababa na talaga. Hindi ito maaaring mas mababa. Nagyayabang na naman, ayoko talaga. Maunawaan kung bakit siya nag-aalok ng ganoong presyo. Hindi maaaring iyon ang iniisip niya. Guwapo ka at may crush sa'yo. Kabanata 67. Ngumiti si Selena at nagbiro. Hindi mo sinasabi. Iniisip ko talaga na maaaring iyon. Posible. Sa bagay, ang gwapo ng asawa mo, what happens if someone? Nagpa siya na maging sugar mommy ko. Nagsasalita si Fane habang nakatingin sa likod. Sa Snow White na sexing hita na nasa tabi niya lang. Ginalaw niya ang kamay niya. At mahinang hinaplos ang gilid ng kanyang binti. Ah, hindi inaasahan ni Selena. Fane to be so brazen. Namula agad ang mukha niya, ano ka ba? Ginagawa. Paano ka magiging pilyo habang nagmamaneho sa sikat ng araw? Alam mo ba kung gaano nakakahiya para sa iba na makita ito sa kalye? Ako. Hindi ko inaasahan na magiging delinquent ka. Ubo. Nakita ko lang Lamok at nagpas siyang patayin ito para sa iyo. Sagot ni Fane na naka-straight face. Lamok ang tweetan ko. Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang ako? Kung gagawin mo ulit iyon. Aalis na ako at uuwi na ako. Nabigo si Selena, labis ang pakiramdam. Nahihiya. Saktong may dumaan na Ferrari. Nakakakita ng ganoong eksena, ang driver. Hindi napigilan ang paglunok ng isang subo ng laway. Hot damn? Sino yan? Babae. Ang ganda ng figure niya. Kaakit-akit lang ang binti niyang iyon, yun. Palda, mabuti sana kung maikli lang ng kaunti.
Nang makakita ng ganitong kagandahan, mabilis na bumagal ang binata para lang masilip ng mabuti. Nakikita. Yun, nagselos agad yung blonde na babae sa tabi niya. Young Master. Hugo, maikli na ang palda ko. Maaari ka ring tumingin. Kailan? Wika niya, ang babae ay sadyang gumamit ng mapanlokong boses. Ito ay hindi may kikaila na medyo mabait din ang babaeng nakaupo sa tabi ni Young Master Hugo. Ang paningin. Isa pa, ang babaeng iyon ay nakasuot ng napaka-reveal na damit. Gayunpaman, sinulyapan siya ni Young Master Hugo at binalik ang kagandahan sa paligid. Electric scooter, saka umiling. Nararamdaman ko pa rin na kulang ka. Isang bagay. Ang iyong mukha at aura ay hindi niya katugma. Bagamat mayroon kayong dalawa. Ganda ng mga paa, may pagkakaiba kayong dalawa. Yun. Ang babae ay labis na nadismaya, ngunit hindi siya nang ahas na saktan si Young Master. Hugo at tanging ang lahat ng ito ay mahawakan. Katulad ng pag-andar ng kotse at electric scooter. Magkatabi, pinag-aralan ng babae si Selena ng mabuti at sinabi kay Young Master Hugo, Young Master Hugo, kilala ko kung sino ang babaeng ito. Hindi ba siya si Selena? Taylor. Oh my goodness, delivery boy lang ang asawa niya at hindi pa. 5 taon na akong nakauwi. Sa tingin ko ay matagal na siyang patay sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, huminto sandali ang babae bago nagpatuloy, she's just a single. Ina, medyo madaming lalaki ang nanliligaw sa kanya, pero hindi siya pumayag. Sa una, naisip ko na siya ay maharlika, naghihintay sa kanyang lalaki na umuwi. Hindi ko inaasahan na niloloko niya ang lalaking ito. Siya si Selena. Si Taylor na may hawak ng titulong pinakamagandang babae sa Middle Province. Siya ay medyo ang karakter noon, ngunit kalaunan ay pinaalis sa pamilya Taylor. Parang may naalala si Young Master Hugo, saka ngumiti. Hehe, hindi kaya ng mga babae ang kalungkutan. Kaya, tinanggihan niya ang lahat ng mga lalaki. Para lang mapanatili ang kanyang imahe. Matapos itong hawakan sa loob ng 5 taon, paano siya? Matatagalan pa ang kalungkutan. Habang nagsasalita siya, si Young Master Hugo. Napalunok ng mariin, saka idinagdag, lalo na ang ganitong klase ng babae. Kawili-wili. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nakita ni Young Master Hugo ang isang puddle. Pataas pa, napangiti ang gilid ng labi niya, huminto ang sasakyan. Kaagad, sa oras na ang electric scooter ni Fane ay halos umabot sa lusek, bigla niyang tinapakan ang gas at naabutan sila. Sumusunod. Iyon, naging sanhi siya ng pagtilamsik ng maputik na tubig sa lusek sa buong Fane at Selena. Nang mapansin ni na Selena at Fane ang paghinto ng sports car. Hindi nila masyadong inisip ito. Hindi nila inaasahan na gagawin ng kabilang partido. Gumawa ng ganyan. Sa bagay, maluwag naman ang daan at hindi sila kailangang dumaan sa puddle habang sila ay dumaraan. The asterisk man it, yung tao ba? Humihingi ng kamatayan. Nagdilim ang ekspresyon ni Fane at agad na humabol. Habang napagtanto niya ang masamang hangarin ng kabilang partido. Sa hindi inaasahan, yung iba. Nauna na rin ang party at lumabas ng sasakyan. Kabanata 68. Ano ang ibig sabihin nito? Inihinto ni Fane ang electric scooter sa tabi ng kotse at malamig na tinitigan ang kausap pagkababa niya dito. Bulag ka ba? Kumilos si Young Master Hugo na parang wala siyang naririnig na salita mula kay Fane. Sa halip, tumingin siya kay Selena at nagtanong, oh my, isn't this Selena? Si Taylor, ang pinakamagandang babae ayon sa mga alamat. Miss Taylor, narinig ko iyon. Maraming mga ginoo ang nanliligaw sa iyo, ngunit tinanggihan mo silang lahat. At, dito ko naisip na loyal ka at naghihintay sa basura mong asawa. Pagkasabi niyon, tumingin siya kay Fane ng masama, nagpatuloy, ito. Lumalabas na mahihirapan kang tiisin ang kalungkutan minsan. Parang nahuli kita sa akto, di ba? Mayroon bang anumang bagay sa akin? May kinalaman ba sa'yo? Hindi mapakali si Selena na makipagdebate sa kanya. Malamig na sabi, intentional naman yun di ba? Sinadya mong iparada ang iyong sasakyan sa tabi, tapos hinintay nating madaanan itong puddle para sumugod, di ba? Oh, Miss Taylor, ang iyong mga salita ay sobra-sobra. Aksidente talaga. Nagkibit balikat si Young Master Hugo, pagkatapos ay kumuha ng bag sa kanyang sasakyan. Nangisda siya. 20,000 piso at iniabot ito. Narito ang 20,000 dolyar. Bilang kabayaran. Kahit na ito ay hindi gaanong pera, ito ay ang pag-iisip na iyon. Binibilang, tama. Oh, ako si Young Master Hugo mula sa isang second class na aristokratiko. Pamilya pala. Kung ayaw mo, pwede tayong maging magkaibigan. Alam niya iyon.
Si Selena ay hindi nabubuhay ng komportableng buhay sa sandaling ito at pinigilan ng pamilya Taylor. 20,000 bucks ay maaaring sapat na upang ilipat kanya. Hanggat nakuha niya ang kanyang kontak, iyon ay nangangahulugan na ito ay magiging posible para sa kanya na anyayahan siya sa hinaharap. Ayaw namin ng pera mo. Paumanhin. Sabi ni Faye na may masamang tingin sa mukha. Humihingi ng tawad. Bata pa. Nagulat si Master Hugo. He then sneered, "Brat, you must be kidding. Ako, hindi ko lang ba nabasa ang damit mo? Hindi pa ba sapat na binayaran kita? Off. Sa tingin mo, posible bang humingi ako ng tawad sa isang kawawang tulad mo? Sa palagay mo ba ako, siyang Master Hugo, ay walang pakialam sa aking reputasyon? Gawin. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang reputasyon ko? Ang problema, hindi tayo. Gusto ng pera." Nagkibit-balikat si Faye, nananatiling matatag. "Wala ako sa good mood. Ngayon, dapat kang humingi ng tawad habang nakaluhod, naiintindihan?" Sok-sok. Nakaluhod. Sino ka sa tingin mo? Alam mo ba ang Hugo? Pamilya. Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilya Hugo? Ang pamilya Hugo ay isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya, isang makapangyarihang pamilya na higit pa sa pamilyang Taylor. Brat, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ito 20,000 bucks. Ay sa iyo, umalis ka sa paningin ko. Paano na ang isang kagandahang tulad ni Miss Taylor dito? Nakaupo sa junk mo. Ang sports car ko lang ang karapat-dapat na sumakay sa kanya. Inihagis niyang Master Hugo ang $20,000 kay Faye, pagkatapos ay sinabi sa Selena, "Miss Taylor, lahat tayo ay may sapat na gulang. Hindi ako magpapatalo sa paligid ng bush, ito ay talagang hindi angkop para sa iyo na sumakay sa electric scooter na ito. Katulad kanina. Gaano kahirap iyon? Tara, sumakay ka sa aking sports car at kukuha ako. Isang set ka ng mas magandang damit. We'll head to the hotel for a shower, so what? Kung may sports car ka. Ikinalulungkot ko, ngunit mas gusto kong sumakay sa isang electric scooter. Hindi ako basta-basta na babae, kaya mangyaring panoorin ang iyong mga salita at maging higit pa. Magalang. Labis din ang pagkadismaya ni Selena. Gayunpaman, gaya ng naalala niya. Ang kapangyarihan sa likod ng kanyang pamilya, sinubukan niyang hilahin si Faye pabalik. Never mind, let's. Umalis ka na. Hehe. Drop the act. Hindi ka basta-bastang babae. Hindi mo ba inangkin na hinihintay mong bumalik ang iyong asawa? Ang iyong asawa ay mayroon pa na bumalik, at narito ka, kasama ang ibang lalaki. Huwag mong isipin iyon. Wala akong ideya kung ano ang mga babae tulad mo. Puro ka lang sa labas, pero sa loob, wild ka. Muling ngumisi siyang Master Hugo. Excuse me, asawa ko siya, si Faye Woods. Naghintay ako sa kanya ng 5 taon at ngayon ay bumalik siya. Sabay hila ulit ni Selena kay Faye. Tayo na. Honey, hindi ako mapakali sa mga basurang ganito. Gayunpaman, Faye. Nanatiling nakatayo sa lugar. Dahil ayaw mong humingi ng tawad, gagawin ko. Kailangang kumilos. Nang matapos siya, sumuntok si Faye. Agad na pinabagsak siyang Master Hugo. Bago niya magawa. Bumangon ka, sinundan ni Faye ng panibagong sipa. Kabanata 69. Mahigit 12 metro na sa likuran nila ang puddle. Gayunpaman, kay Faye. Napakalakas ng sipa. Nagawa niyang mapalipad siya, sa wakas. Paglipag sa puddle na iyon. Basang-basa ang floral shirt niyang Master Hugo. Sa pamamagitan ng maputik na tubig. Wayway naglakas loob kang saktan siyang Master Hugo. Ikaw ba? Naghahanap ng kamatayan. Takot na takot ang babae, agad na napaatras sabay turo kay Faye. Nanatiling walang emosyon si Faye, diretsyong nakatingin sa kanya. Gusto mo bang kumilos ako, o kusa kang gamulong sa lusek na iyon? Doon. Didi, don't hit me. Natakot ang babae kay Faye. Titig. Ito ay ang tingin ng isang tao na nakaligtas sa hindi mabilang na mga bloodbath. Pagkasabi niyan, mabilis siyang tumakbo at nagsimulang gamulong sa puddle. Yung palda niya ay napakaikli na. Matapos itong mabasa ay mas lalong gumanda ang hubog ng kanyang katawan. Nagsisiwalat. Brat, wait ka lang. Pinakuluan niyang Master Hugo. Galit. Tumayo siya, saka tumalsik ang isang bibig ng dugo. Ang kulit ng braso niya. Napunit at dumudugo. Maging ang sando niya ay napunit dahil sa alitan. Tumingin siya. Nakakaawa. Honey, very powerful ang family nila. Why nagdulot ka ng gulo? Muli, kumunat ang noo ni Selena. Nag-aalala siya at nalilito kung ano ang gagawin. Gayunpaman, naglakad lang si Faye papunta sa kotse niyang Master Hugo at binasag
ang kanyang kamao sa ito. Bang! Sa isang malakas na tunog, isang nakanganga na butas ang lumitaw sa kanyang sasakyan. Parang gawa sa papel. Ito, nang masaksihan ang nakakatakot na iyon. Lakas, napatulala si Selena. Ang lakas ni Fane ay napakapangit. Ito ba ay isang bagay na kaya ng isang tao? Nang maglakad pabalik si Fane, ang kanya. May matamis na ngiti ang mukha nito. Honey, alis na tayo. Babalik kami para maligo. At magpalit na tayo ng damit. Pero, ang pamilya Hugo ay puno ng mga eksperto. Kung sila, halika at hanapin tayo, ano ang dapat nating gawin? Grabe pa rin si Selena. Nag-aalala, relax, hindi sila bagay sa akin. Walang pag-aalinlangang sumakay si Fane. Scooter, Tara, balik tayo para maligo. Masama kung nilalamig ka. Mahal. Bagamat nag-aalala si Selena, wala itong magandang maidudulot sa kanila na manatili. Doon din. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sumakay siya sa scooter at sila. Parehong mabilis na nagmaneho palayo. Gayunpaman, nagulat sila nang dumating sila sa gate ng courtyard, nakita nila ang isang malaking abiso ng demolisyon na nakadikit sa kanya. Mga tarangkahan. Anong meron? Sinusubukan ba nilang give-in ang lugar na ito? Fane. At nagpalitan ng tingin si Selena dahil sa gulat. Nang umalis sila sa umaga. Wala sa gate ngunit ang malaking paunawa na ito ay naroon na ngayon. Kabanata 70. Demolish. Kung ganoon ang kaso, hindi ba tayo dapat makakuha ng kaunting kabayaran? Fane. Napalingon sandali, saka sumunod kay Selena papasok ng bahay. Sa gayon. Sandali, buhay na buhay ang sala. Mayroong isang bilang ng mga manggagawa. Nakausap sina Fiona at Andrew. Oh my, Selena, anong nangyari sa kayong dalawa? Bakit nababalutan ka ng dumi? Nakita sina Selena at Fane, Joanne. Nabigla, mabilis na tanong. Og, may nadaanan kaming puddle kanina at may sasakyan. Hindi bumagal, kaya na-splash kami. Nauutol na sabi ni Selena na nakakunot ang noo. Siya. Nahihiya siyang sabihin. Kung alam ng kanyang ina na nasaktan nila ang Kaayla Hilakbot. Hugo family, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Nako, ito pala si Miss Taylor. Tuwang-tuwang tumayo ang lalaking nasa katanghaliang gulang pagkatapos ay nagpaliwanag, ako ang manggagawa. Singilin. Ito ay tulad nito. Ang lokasyong ito ay inaagaw sa halip. Payapa dito. Nagpaplano kaming magtayo ng retirement home, kaya ito. Dapat give-in ang bahay. Retirement home. Kumunat ang noo ni Selena. Iyan ay tama. Maaari mong ituring ito bilang isang kontribusyon sa bansa. Bukod dito, ang lugar na ito ay hurot na. Sinuri ito ng aming mga eksperto at itinuturing itong hindi ligtas para sa tirahan. Mayroon kang 3 araw para umalis. Mangyaring makipagtulungan sa aming trabaho. Paliwanag ng lalaki na may kasamang masayang ngiti. Mukhang mainit ang ngiti niya. At malumanay. Hindi ligtas para sa tirahan. Paano iyon? Bumantong hininga si Selena. Malalim. Wala silang pera pambili ng bahay sa panahong ito. Kung lumipat sila, saan sila mananatili? Bukod dito, kahit na ang bahay ay medyo luma at tumatakbo. Pababa, hindi ito ligtas para sa tirahan. Magiging ligtas pa rin ito para sa isang mag-asawa. Mas maraming taon. Isa pa, sanay na sila sa malaki patio at naisip ang lugar na ito bilang tahanan. Kailangang ilipat ang lahat ng sudden ay medyo mahirap tanggapin. Tama. Ang aming mga eksperto ay mayroon. Tapos na ang appraisal. Ngumiti ang lalaki. Higit pa rito, ito rin. Pagandahin ang ating lungsod, hindi ba? Sa ganoong lumang patio dito, hindi ito gagawin. Mukhang maganda din. Ngayong nanalo na ang ating bansa sa digmaan, medyo makapangyarihan na. Ang mga numero ay babalik mula sa larangan ng digmaan. Kung nakita nila ito, maaaring gumawa ito. Mukhang masama sila, tama ba? Walang problema, walang problema. Talagang aalis kami. Sa loob ng 3 araw, we're citizens after all. Makatarungan lang na mag-ambag. Fiona. Agad namang sumang-ayon sabay ngiti. Manam, kahanga-hanga. Maganda ang pag-iisip mo. Tumango naman ang isa pang matanda bilang pagsang-ayon. Hehe, dapat lang. Tumawa si Fiona, pagkatapos ay sinabi, tungkol sa usapin ng kabayaran, nakikita mo. Medyo maganda ang lugar na ito. Sa ganitong kalaking lugar, kung hindi man 100 milyon bucks, ito ay dapat na hindi bababa sa ilang 10 milyong bucks, tama? Kung hindi yun gagawin, 10 milyong bucks ay sapat na. Sa ganoong paraan makakabili tayo ng bahay. Iyan ay tama. Hanggat ang presyo ay angkop, maaari tayong lumipat kaagad. Tumango rin si Andrew.
Nagulat sila nang marinig ang mga salitang iyon. Nanlamig agad ang mukha ng manggagawa. Madam, natatakot ako na hindi mo ginawa. Intindihin mo ang sinabi ko. Ang iyong lugar ay nakakaapekto sa imahe ng ating lungsod, dapat magambag sa bansa. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.